Umaga po sa bawat isa sa atin. Ayan. Good morning din, Bernard. Ayan. Magandang umaga rin po sa ating mga kapatid sa online. Ayan. Yung mga tao sa online, miss na po namin kayo. So, next Sunday, simba na po. Tunta po tayo dito. Masaya pong nakakasama po natin face to face yung ating mga kapatid na nagpupuri sa Panginoon. Amen po ba doon? Sabi doon, di ba, worship demands your strength. Kanina sa ating pagpupuri sa Panginoon, hiningal ako eh. Siguro dahil lagi nakaupo sa trabaho. So minsan lang gumagalaw-galaw yung sumasayaw. Kasi pag sa bahay, pag nag-pray tayo, minsan, di ba, tayo nakaupo, di man tayo sumasayaw eh. Pero nakakatuwa talaga na kahit pa paano nakaka-induct, di ba? So, purihin ang Panginoon. Sino po sa umagang ito ang nagmamahal sa Diyos? Amen. Parang hina. Sino ulit ang nagmamahal sa Diyos? Amen. So, ang mga nagmamahal po sa Diyos, dapat sumasamba sa Kanya. So, ngayon, pangatlong linggo na po ng ating pag-aaral patungkol sa Spirit-filled worship. Nung first Sunday, tinalakay po ng ating pastor yung wanted, true worship, true worshiper. Sino dito ngayon magsasabi na siya'y tunay na mayanamba ng ating Panginoon? Amen. At nung second Sunday na po, nung nakaraang linggo, ang tinalakay po ng ating pastor na ang worship po ay, it is a living sacrifice. So, ang worship po ay haing buhay. Yan, sabi ng ating pastor. Yan. So, no first Sunday po, ito yung mga, isa sa mga natutunan ko noon. Share ko lang po sa inyo. Nung first Sunday, tinalakay po ng ating pastor at sinabi po sa atin ang mensahe ng Diyos na God is seeking for a true worshiper. And isa po doon sa main point ng ating pastor, true worship is obedience. So, mamaya malalaman po natin kung binanggit muli yung main point na ito o yung mensahe na ito. Isang example na dito dun sa ang tunay na pagsamba po ay pagsunod. Nagpakita po dito example yung babaeng Samaritana at pangalawa naman po si Jesus. Noong second Sunday, worship is a living sacrifice. And sabi po doon, worship with our life. Mismo po yung buhay po natin, dapat po ito yung maging pagsamba at maging handog po natin sa ating Diyos na buhay. Ngayon naman po, ngayong umagang ito, malalaman po natin na ang worship po pala ay nagpapanalo ng bawat laban. So ang topic po natin for today is winning battles through worship. So, napakagandang topic po nito. So, inaanyahan ko po ang bawat isa na tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Sa may mga Bible po, makibukas po tayo sa Joshua, chapter 5, verse 13 hanggang 15. Ang lahat po ba nakakita na po nung ating teksto sa araw na ito? Sabi po rito sa Joshua chapter 5, verse 13 hanggang 15, minsan napadako si Josue malapit sa Jericho. Nang biglang nagpakita sa kanya ang isang lalaking may hawak na tabak. Nilapitan ito ni Josue at tinanong, ikaw ba'y isang kakampi o isang kaaway? Verse 14, hindi. Sagot ng lalaki, ako'y naparito bilang pinuno ng hukbo ni Yahweh. Nagpatira pa si Josue at sumamba. Sinabi niya, ano po ang pinag-uutos ni Yahweh sa kanyang alipin? Sumagot ang pinuno ng hukbo ni Yahweh, alisin mo ang iyong sandalya sapagkat
Lupang banalang iyong tinutuntungan at ginawa nga ni Josue ang inuutos sa kanya. Tayo po'y manalangin. Diyos Ama naming makapangyarihan sa lahat, maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ito na kami mag-aaral ng iyong salita. Dalangin po namin, Panginoon, sa oras na ito, buksan niyo nga po, Panginoon, ang aming puso't isipan upang lubos namin, Panginoon, maunawaan at maintindihan, Panginoon, ang mensahe mo po, Panginoon, sa oras na ito. Dalangin po namin, O Diyos, sa oras po na ito, na kami iyong samahan, Panginoon, sa aming pag-aaral, Panginoon, ng iyong banal na salita. At higit sa lahat, Panginoon, after namin, Panginoon, marinig, dalangin po namin ang mensahe mo po ay mamunga, Panginoon, sa aming mga puso. At higit sa lahat, Panginoon, maunawaan po namin, Panginoon, ang tunay na pagsamba. Maraming salamat po sa inyong pang binabalik ang pinakamatas sa purit pagsamba sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen and amen. Makakapo na po ang bawat isa. So, ang pagsunod po natin sa Panginoon ay isa sa pinakamagandang bagay na ginagawa ng isang Kristiyano. Ito po yung pinakadakilang bagay na mararanasan natin. Ngunit, sa pang-araw-araw na ating kinakaharap sa buhay, darating yung times na may hardship, may trials, and at some point, marami pong mga Kristiyano yung napapagod. Maraming mga Kristiyano yung natatalo or nababurn out. Ngayon, paano po kaya natin malalagpasan yung mga trials, yung hardship na pinagdaraanan po natin sa bawat araw? Alam niyo po, ang ating paglalakbay, ang ating buhay Kristiyano ay parang isang battlefield. And para po malampasan natin ang bagay na ito, para po tayo magtagumpay, kailangan po nating mabuhay na sumasamba sa Diyos. So, by a life of worship. Diba, isa sa pinapoint at tinuturo sa atin noong nakaraang linggo na dapat yung buhay natin maging pagsamba sa Diyos. Ngayon, mailaman po natin sa oras na ito na through worship, we will win battles. Amen. So, if our life is a battlefield, God wants us to be victorious. God wants us to success. But victory and success has a process. So, ang pagiging successful po, hindi po siya kinagabi, nag-pray ka, kinabukasan, nag-pray ka, nag-aaral ka. Sa estudyante, ang pag-aaral po ay hindi yan ginagawa sa isang kisap mata. Di ba? Para maging isang successful na doktor, kailangan mong mag-aral ng bachelor course. After nun, mag-aaral ka pa ulit. Napakaraming pag-aaral para matawag kang isang doktor. Para maging isang engineer ka. After yung mag-aaral for 5 years, mag-aaral ka ulit ng ilang buwan para mag-review para naman sa board exam. Para makamit mo yung titulo na engineer. Di ba? Kaya maraming engineer na na illegal eh. Kasi ayaw na nila nang dumako dun sa part na paghihirap. So pero kung legalities, yun yung dapat mong gawin. Maraming nababalita ng mga doktor na kinakasuhan kasi wala silang lisensya, di ba? So ganoon din po. Yung pagiging successful, may process po yun. Yung yung victorious, may process po ito. Ito sa process or requirement. And ito po ay ang worship. So ngayon po, pag-aaralan po natin at aralin po natin yung ginawa ni Joshua. Yung buhay po ni Joshua. Si Joshua po ay isang lingkod ng Diyos na tinawag para mangmuno sa Israelita nung si Moises ay mamatay. So, di ba alam po natin yung story. So, siguro sa mga teachers ng mga bata, alam po siguro yung Wall of Jericho. Yun yung pinakasikat na story sa buhay ni Joshua. And ito yung isang bagay na nagtagumpay siya. Pero, hindi po natin yun yung bibigyang focus ngayong araw na ito. Pag-aaralan po natin yung ginawang preparation ni Joshua
bago sila nagtagumpay dun sa battle nila sa Jericho. So meron po tayong tatlong bagay na pag-aaralan ngayong umagang ito. At ito po yung the God's plan, the trials facing of God's people, at yung pangatlo naman po ay the requirement of God's power. So alam po natin at siguro familiar po tayo sa story na ito. So, yung Israelita ay nabilanggo or naging slave sa Egypt. So, ang ginawa ng ating Panginoon, tinawag niya si Moises para yung mga Israelita ay ilabas dun sa Egypt at dalhin sa lupang pangako. And yung God's plan para sa Israelita ng panahon na yon is sila ay makarating sa lupang pangako. At yung lupang pangako ay yung Kanaan. Di ba kung mababasahin natin, napakarami nilang struggles, di ba? Ang dami nilang na-face na paghihirap. Yung promise ng Panginoon ay hindi po natapos dun sa 40 years na paglalakbay nila sa ilang o sa wilderness. Hindi po ito yung plano ng Panginoon. Ang plano po ng Diyos ay makarating sila sa lupang pangako. Pero dahil sa trials, dahil sa mga pagiging pasaway nila, sila po yung nanatili sa ilang for 40 years. So, they are in wilderness for 40 years. And hindi po ito yung goal kung bakit sila'y pinalabas at pinalaya sa Egypt. Makikita po natin sa Deuteronomy chapter 6 verse 23. Sabi po dito, but He brought us out from there. So ito po yung Egypt, to bring us in and give us the land He promised on oath to our ancestors. So ang plano po ng Diyos that time para sa mga Israelita ay makamtan po nila yung lupang pangako na doon sila maninirahan at ito yung magiging kapahingahan nila. Yun po yung sinasabi ng ating Panginoon. Ito po yung plano nila, plano ng Diyos that time para sa mga Israelita. And ito pong Kanaan ay may nire-represent din po sa ating mga Kristiyano ngayon. So, the plan of God is the promised land. Ito yung Kanaan. At sa atin ngayon, meron din po tayong Kanaan na tinatawag at ito po yung plano ng ating Panginoon para sa atin. Kung sa mga Israelita, for Israelites, God's plan is the promised land. But for us, believers, the land of Canaan beautifully signifies the believer's blessings in Jesus Christ. Buksan po natin ang ating Biblia sa John chapter 10, verse 10. Say po rito, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Ito po yung Kanaan na sinasabi sa atin this time for us Christian. Ito, ang pangako po ng Diyos sa atin, ang goal po ng Panginoon sa atin is magkaroon ng abundant life. Ang bawat Kristiyano ay maging victorious. Ito po yung plano ng Diyos para sa atin. So, para po lubos ating maunawaan ang mensahe ng Panginoon, una, kailangan po nating alamin yung plano ng Panginoon. Pangalawa, kailangan po nating malaman yung mga hadlang, which is the trials na kinakarap ng mga anak ng lingkod ng Diyos. At ang huli, para natin makakamtan yung provision ng ating Panginoon. So, in Hebrews chapter 4, makikita po natin dito na
ito po isang bagay at isa pang pangako ng Panginoon na pumapatungkol sa kung ano ang sinisignificant ng Kanaan para sa ating mga Kristiyano. Say po rito, kaya nga, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya dahil mayroon tayong dakilang pinakapunong pari na pumasok na sa kalangitan. Doon mismo sa harap ng Diyos, siya'y walang ibang kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang ating pinakapunong paring ito'y nakakaunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailanmay hindi siya nagkasala. Kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. So, ngayon po, ang promise atin ng ating Panginoon or yung kanaan na tinatawag sa atin sa panahon ngayon, ito po'y tumutukoy sa Spirit-filled life. Di ba, naging for this year, ang team po natin ay Welcome to the Spirit-filled life. Bakit po? Kasi ang kagustuhan ng Panginoon, ang kalooban po ng ating Panginoon ay maging katulad po niya. Di ba? We need to walk like how Jesus walked, di ba? So, para makamtan natin yun, we need to be Spirit-filled. Di natin makakamtan yung promise ng Panginoon, yung abundant life, if we are not Spirit-filled. Kung bakit pinag-aralan natin Spirit-filled Word of God. Di ba? Ngayon, Spirit-filled worship. Noong nakaraan, Spirit-filled prayer life. Di ba? Kasi ito yung goal na tinuturo sa atin ng ating Panginoon. And if we want to be victorious, we need to be Spirit-filled. Kasi walang sundalong na nananalo sa gera na walang sandata. Walang sundalong na nanalo sa gera na hindi siya handa. Siguro, di ba, kapag mahina ka, pag nagkaroon ng gera, yung mga una pong namamatay, yung mga nasa unahan. So kapag mahina ka, pag binabunggo ka doon, bumagsak ka, patay ka. Di ba? Kaya yung mga sundalo, nagkitrain sila para ano man yung trials, ano man yung lakas ng kalaban nila, masurvive nila yon. Di ba? Walang sundalong nagiging tagumpay na hindi siya handa. So, ngayon, ang plano po ng Diyos para sa Israelita ng panahon na yon ay makarating po sila sa Kanaan. Ito po yung lupang pangako. Ang Kanaan po ay tinuturing na abundant field. Makita po natin sa Numbers chapter 13. Ito po yung story na nagkapunta ng 12 tiktik para i-survey yung land. Kasi diba, ang pangako ng Panginoon, makarating sila sa Kanaan. So, ang ginawa nila, dun sa Book of Numbers, ay nagpapunta sila ng 2 tiktik o 12 espiya para i-survey yung land. At dito po, merong part dito sa Numbers na meron doon yung bunga ng grapes. 2 tao yung nagbuhat. Diba, ibig sabihin, masagana talaga siya. Kasi ngayon, di ba yung grapes, pag binili mo sa palengke, kaya mong buhatin eh. Pero yung 2 tao, yung nagbuhat. Ibig sabihin, ganun ka-abundant yung lupain ng Kanaan. At sinabi pa rito na ang Kanaan ay binabantayan ng Panginoon. So, ganun ka gagrabe yung pangako ng Panginoon doon sa mga Israelita. And ito po yung God's plan for Israel noong time na yon. Makarating sila, makamtan nila yung kapahingahan doon sa Kanaan. Pero, meron pong trials. So, in Numbers chapter 13, verse 28, sabi po rito, "But the people who live there are powerful, and the cities are fortified and very large. We even saw descendants of Anak there." So, ito pong Kanaan ay marami mga taong nakatira. And meron pong city doon na walled city. So, ito po yung Jericho. So, sa mga nanonood dito ng anime, di ba yung ng Attack on Titan? Parang ganoon yung Jericho eh. Walled city siya na fortified
walang sino man yung kayang makapasok kung hindi nila papahintulutan. Ganon kagrabe yung, ka-powerful yung city na yon, walled city of Jericho. So, isa yun sa problema nila. 'Di ba? Sabi doon, buksan po natin yung Bible natin sa Numbers chapter 13. Ito po yung story na nagpapunta ng 12 espiya. So that time, si Joshua po ay isa sa mga napili para mag-survey dun sa land. And this time naman sa ating pag-aaral, si Joshua na po yung itinalaga ng Panginoon para mamuno sa mga Israelita. Sa verse 16, sila ang isinugo ni Moises upang maging espiya sa Kanaan. Si Oseas na anak ni Nun, verse 17. Bago lumakad ang mga espiya, sila'y pinagbilinan ni Moises. Sa Nagib kayo dumaan, saka magtuloy sa kaburulan. Pag-aralan ninyong mabuti ang lupain. Tingnan ninyo kung malakas o mahihina ang mga tao roon, kung marami o kakaunti. Tingnan ninyo kung mainam o hindi ang lupa, at kung may matitibay na muog o wala ang mga bayang tinitirhan ng mga tao roon. Verse 20, tingnan din ninyo kung mataba ang mga bukirin doon o hindi, at kung maraming punong kahoy o wala. Lakasan ninyo ang inyong loob at pagbalik ninyo, magdala kayo ng isang bungang kahoy mula roon. Noon ay panahon ng pagkahinog ng mga ubas. So verse 21, pagdating sa Kanaan, tinignan ng mga espiya ang lupain mula sa ilang ng Zin hanggang sa Rehob. Sa malapit sa pasong Hamat, umahon sila ng Nageb at nakarating ng Hebron at doon natagpuan nila ang maangkan ni Ahiman, Sesay at Talmay. Ang mga ito'y mula sa lahi ni Anak. Ang Hebron ay 7 taon ng lungsod bago ang Zoan sa Ehipto. Pagdating nila sa kapatagan ng Eskol, kumuha sila ng isang buwig ng ubas na pinasa ng 2 tao. Imagine natin, grabe yung isang buwig, parang ano siya di ba yung sa saging, yung isang buo, isang sanga, di ba? So kung 2 tao yung magbubuhat ng isang buwig ng ubas, gaano kaya kalaki yung mga ubas na yon? Di ba? Grabe ka-abundant yung lupain ng Kanaan. Sa angat pati. Pagkaraan ng 40 araw, umuwi na ang mga espiya at tumarap kina Moises, Aaron, at sa buong bayang Israel. Dito na po sila nag-report kung ano po yung nakita nila sa Kanaan. Sa pinag-aralan namin ng lupain, natutuklasan namin ito'y mayaman at masagana sa lahat ng bagay. Katunayan ng bungang kahoy na kinuha namin doon. Ngunit malalakas ang mga taga roon. Malalaki ang lungsod at matitibay ang mga pader. Bukod dito, naroon din ang lahing higante. Sakop ng Amalekita ang Nageb, ang kaburulan ay tinitirahan naman ng mga Heteo, Jebuseo at Amoreo. Mga Kananeo naman ang nasa baybay dagat sa tabi ng Ilog Jordan. So, grabe yung mga taong nakatira doon sa Kanaan. Hindi siya biro-biro. And kung titisipin natin, ang mga Israelita po ay slaves. So, di naman sila nandun sa Ehipto para mag-train eh. Sila po ay nandun sa Ehipto dahil sila ay mga alipin. Ang ginagawa ng alipin, nagkatrabaho. Pero nagkatrabaho, wala nang time para mag-gym. Di ba? Wala nang time para mag-aral ng tactics o ng strategy. So, anong laban nila doon sa mga taong nasa Ehipto? Di ba? Ang tanging hawak lang po nila ay ang pangako ng Panginoon. Ganon kadakila ang Lord na sila'y mga slaves pero alam nila na ang Panginoon ang kasama nila all the way throughout their journey. Pero pasaway pa rin sila. Di ba? Kasi pumunta na sila, kung isipin natin, pag-aaralan po natin itong journey ng Israelites. Bago pa nila lakbayin yung 40 years sa wilderness, may nakakita na nung Kanaan eh. Ibig sabihin, alam nila yung daanan, alam nila yung pupuntahan. Pero dahil sa kanilang kapasawayan,
ang resulta ay sila'y sinumpa ng Panginoon. Maski si Moises, hindi po siya nakarating doon sa lupang pangako. Dahil sa pagsubay ng mga Israelita. So, the trials facing of God's people is yung Jericho. So, every Christian had this abundant inheritance. Lahat po tayo ay merong abundant life na itinalaga ang Diyos para sa atin. Ang bawat Kristiyano po ay, ang Diyos po ay may plano sa bawat anak ng Diyos. Abundant life. Yun po yung pangako ng Panginoon. Pero in every plan ng ating Panginoon, meron din pong Jericho sa buhay po natin. Maybe yung Jericho na yon ay internal Jericho, yung character po natin. Yung galit, yung greed, yung lust, yung temptation. Ito po yung Jericho po, ito yung mga bagay na nagiging hadlang para hindi po natin makamtan yung kalooban ng Panginoon. So, yung Jericho po, they could be external. Pwedeng disability. Di ba nung tinawag si Moises ng ating Panginoon, ang dahilan niya, hindi siya mais magsalita? Marami sa ating ganun eh. May tinatawag tayo ng Panginoon, pero wala tayong tiwala sa sarili natin. Minsan, sasabi ng Panginoon, minsan sa prayer meeting, o kapatid, ikaw yung manalangin. Ay, hindi po ako marunong mag-pray. Ay, si ano na lang po, siya po yung mag-pray. Minsan, sabi nga nila, yung biro-biroan pa, pag pinagpipray daw, yung mga Kristiyano nagiging paniki. Di ba? Ba't ako? Di ba? So, yung Jericho, ito yung nagpapakita ng trials na kinakaharap ng Kristiyano. Kung sa kanila, yung trials na kinakaharap nila is yung Jericho. Diba? Sometimes, Jericho comes from God. Ito nga po yung, minsan may pinapagawa sa rin ng ating Panginoon. Pero, dahil parang feeling natin, di natin kaya, Lord, ano na lang. Minsan ganun yung nagiging sagot natin sa ating Panginoon eh. We think it is impossible. And we cannot do. So like Jericho, di ba ang Jericho po ay nasa loob ng lupang pangako. Still, it is God's plan. Yung trials po na kinakaharap natin ay parte ng plano ng ating Panginoon. Sabi po doon sa pag-aaral po namin kay Pastor Romy, ang trials po na nagmumula sa Panginoon, ito po'y para ipakita yung level ng faith ng isang Kristiyano. Kapag ang trials po ay nagmula kay Satanas, ito po ang resulta po nito ay para ibagsak yung ating faith. So, yung Jericho po, dahil nasa lupang pangako siya, still, ito po'y plano ng Panginoon. So, in order for us to be victorious, kailangan po nating lagpasan yung Jericho na yon. In order for the Israelites para makamtan nila yung rest, yung pangako ng Panginoon, kailangan nilang kubkubin yung wall of Jericho. Pero, mahirap eh, di ba? Yun yung nagiging, naging response nila. So, Christian maturity is not a light switch. Christian maturity in the Bible, it is walking in the Spirit. So, it is a process. Katulad nga sabi ko kanina, yung process na yon, ito yung yung walk like Jesus walk. 'Di ba? So God wants us to have a spirit-filled life. So yun yung plano ng ating Panginoon. But dun sa lakbayin na yon, merong binibigay na trials ang ating Panginoon para may pakita yung level ng ating pananampalataya sa Kanya. And tulad nga po nila,
ng ang mga Israelita nung panahon na yon, in order for them na makamtan yung lupang pangako ng Diyos, merong battle na kailangan gawin. Kasi hindi naman pwedeng kausapin nila, oy, lumayas kayo dyan, hindi yan sa inyo. Hindi ganun eh. Nung panahon nila, para makamtan nila yung isang lupain, kailangan ng gera, ng war. And bilang slave nga sila, wala silang kakayahan, di ba? So yun yung trials na kinakaharap nila. So para makuha yung goal, para makamtan yung plano ng Panginoon, kailangan nilang pumasok sa laban o sa gera. At ngayon makikita po natin kung paano po nag-prepare si Joshua dun sa laban na yon. So at para malaman po natin na how can we win battles through worship. So ano pa lang po pala yung intro, no? So ayun po, dadako po tayo sa ikatlong point ng ating pag-aaralan. Dito po tayo magko-focus sa part na ito. Ngayon, nalaman na po natin yung plano ng Panginoon. Nalaman na po natin yung trials na kinakaharap ng mga anak ng Panginoon. Ngayon po, pag-aaralan po natin yung requirements of God's power. Dito po sa ating binasa sa Joshua chapter 5, verse 13. Itong part na ito, si Joshua po ay siguro naglalakad, sinesurvey niya yung lugar. Kasi nga, yun yung kailangan nilang kubkubin o kailangan nilang makuha yung mapabagsak. Matalo nila yung kalaban nila. So siguro si Joshua ay naglalakad, sinesurvey niya yung Jericho. At dun sa kanyang pag-survey, meron siyang isang lalaking nakita. So, let's turn our Bible sa Joshua chapter 5, verse 13, para labos po nating maunawaan yung nangyari nung panahon na yon. Verse 13, minsan napadako si Josue malapit sa Jericho, nang biglang nagpakita sa kanya ang isang lalaking may hawak na tabak. Nilapitan ito ni Josue at tinanong, ikaw ba'y isang kakampi o isang kaaway? Hindi, sagot ng lalaki. Ako'y naparito bilang pinuno ng hukbo ni Yahweh. Nagpatira pa si Josue at sumamba. Sinabi niya, ano po ang pinag-uutos ni Yahweh sa kanyang alipin? Sumagot ang pinuno ng hukbo ni Yahweh, alisin mo ang iyong mga sandalyas sapagkat lupang banalang iyong tinutuntungan at ginawa nga ni Josue ang inuutos sa kanya. Ngayon po, makikita po natin dito sa ating binasa yung tatlong bagay na ginawa ni Josue para makamtan yung kapangyarihan ng ating Panginoon. First, he identified the commander. Second, he aligned himself with the commander. And last, he worshiped the commander. So, nung naglalakad si Josue, may nakita siyang lalaki. Ang sabi niya, ikaw ba'y kakampi o kalaban? Alam niyo yung sagot nung lalaki nakita niya. Actually, hindi sinagot ng lalaki yung tanong ni Josue. Ang sagot niya, hindi. Alin po doon? Kumbaga kung ikaw si Josue, ano yung ibig sabihin ng hindi? 'Di ba? Parang ano yan parang yung mga biro-biroan na, sir, dine in or take out? Yes. 'Di ba? Parang ganun siya So, yung commander ay hindi nag-respond dun sa sagot ni Josue. So first, ang ginawa po ni Josue ay he identified the commander. Siguro nakita ni Josue yung commander, kasi nung time na yun, ready na silang lusubin yung Jericho kasi alam nilang kasama nila ang Panginoon Buti hindi sinabi ni Josue na, commander ka rin pala, atras, lusubin na natin yung Jericho. Hindi Pero ang ginawa niya, he bowed down and worshiped. So, first thing na ginawa po ni Josue is first, he identified the commander. Sa tingin niyo, sino kaya yung commander na nakita ni Josue that time? So, marami po nagsasabi na ito po yung isang anghel ng Panginoon.
Pero po, sabi po sa Revelation chapter 22 verse 8 to 9, basahin po natin. Para po mas tumibay yung paniniwala po natin sa parteng ito. The 8 to 9. 22, 8 to 9. Sa rito, akong si Juan ang nakarinig at nakakita sa lahat ng ito. Matapos kong marinig at makita ang lahat, ako'y nagpatira pa sa pana ng anghel na nagpakita sa akin na mga ito upang siya'y sambahin. Ngunit sinabi niya, huwag mong gawin iyan. Ako may aliping tulad mo at tulad din ng iyong mga kapatid na propeta at ng lahat ng sumusunod sa mga salita. Sa aklat na ito, ang Diyos ang sambahin mo. So ang mga anghel po ng Panginoon hindi tumatanggap ng pagsamba. So, itong commander na ito ay hindi anghel ng Panginoon. And if this is a simple, a normal person, sabi po sa Acts chapter 4, ito pong story na ito ay nabigyang, nadaanan na po ng ating pastor noong nakarang linggo. Ito po yung pinagbabato sila Pablo. So ito pong story na to sa Acts chapter 4, ay sila nagpagaling, di ba? So dahil sa kanilang ginawa, yung mga tao ay pinuri sila. Pinuri sila Pablo. Sa verse sige, basahin natin dito para nais kong malaman ninyo lahat at ng buong Israel na ang taong ito ay nakatayo sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristo na taga Nazareth. Ay, Acts chapter 14 po pala. 14. Hindi po chapter 4. Mali ako nang nasabi. Sa pinakababa pa po. Ito po, doon sa Acts chapter 14, ito po ay nagpagaling sila Pablo. At dito po, ito sa verse 12. Ay, verse 11 po pala. Mula sa verse 11. Sabi po rito, na makita ng mga taong bayan ang ginawa ni Pablo, sumigaw sila sa wikang Likaonya, nanaog sa atin ng mga Diyos sa anyong tao. Tinawag nilang Zeus si Bernabe at si Pablo na may Hermes, sapagkat siya ang pangunahing tagapagsalita. Nasa bungad ng lungsod ang templo ni Zeus. Ang pari ni Zeus ay nagdala ng mga toro at mga kwintas na bulaklak sa may pintuan ng lungsod. Nais ng pari at ng mga tao na magandog sa mga apostol. Nang malaman ito ng mga apostol na sina Bernabe at Pablo, pinunit nila ang kanilang mga damit at patakbong pumagit na sa mga tao. Sumigaw sila, "Mga Ginoo, huwag ninyong gawin iyan. Mga tao rin kaming tulad ninyo. Pinapangaral namin sa inyo ang magandang balita upang talikuran ninyo ang mga walang kabuluhang bagay na iyan at manumbalik kayo sa Diyos na buhay na lumikha ng langit, lupa, dagat at lahat ng naroroon. Sa mga panahon na kalipas, sinayaan niyang gawin ng lahat ng bansa anuman ang kani-kanilang maibigan. Gayunman, nagbigay siya ng sapat na katibayan upang makilala ninyo siya sa pamamagitan ng kabutihang ginagawa niya sa inyo. Binibigyan niya kayo ng ulan mula sa langit at ng masaganang ani sa takdang panahon.
Pinubusog niya kayo ng pagkain at pinupuno ng kagalakan ng inyong mga puso. Sa sa kabila ng panalitang ito, nahirapan pa rin sila Bernabe at Pablo na pigilan ng mga tao na sila'y alayan ng mga handog. Grabe yung mga tao nung time na yun, no? Pero, hindi nila, kasi sabi nga ng Panginoon, di ba, nung tinutok si Jesus, sabi doon, di ba? Sabi niya, ang Panginoon mong Diyos ang Panginoong Diyos mo lamang ang dapat mong sambahin. Di ba? So, dito po, yung commander na tinutukoy po sa parte na ito, yung na-encounter ni Joshua na commander, it is the pre-incarnate appearance of Jesus. Grabe nung time na yun, totoo talaga na yung Old Testament, mula pa nung Old Testament, fina-foreshadow na po nito yung muling pagkaparito ni Jesus Christ. So yung commander po na nakasalumuha ni Joshua that time, it is Jesus. And sa Hebrews chapter 2 verse 10, sabi rin po dito sa Hebrews chapter 2 verse 10, si Jesus po ay hinahalin tulad sa captain of our salvation. So, first, in order for us to receive God's power, we must identify first the commander, which is si Jesus. So, nais po ng Panginoon na malaman po ng bawat mananampalataya, in order for us to receive the victory, kailangan po nating sumunod sa commander. Kailangan po nating kilala yung commander. So, dito po sa punto na ito, he identified the commander. Joshua identified the commander. Sabi yun, ikaw ba'y kakampi o kalaban? Ngunit sabi nung commander, no. Sabi doon, hindi. Diba? So after marinig ni Joshua yun, hindi na siya nagtanong pa. Ang ginawa ni Joshua, he bowed down and worship. Wala nang tanong-tanong pa. So, yung pinapakita po sa part na ito, nagpapakita ng humility. Humility and respect. Kasi, kung ibang tao yun, siguro, baka hindi niya sambahin. Pero ginawa ni Joshua, nung sinabing commander siya ng God's army, he bowed down and worship. At yung pangalawa po, he aligned himself with the commander. When we identify and align our life to the captain, which is Jesus, it will change our perspective. So katulad po ni Joshua, sabi po dun sa verse 14, hindi ang sagot ng lalaki, ako'y naparito bilang pinuno ng hukbo ni Yahweh. Nagpatira pa si Josue at sumamba. Sinabi niya, ano po ang pinag-uutos ni Yahweh sa kanyang alipin? Sumagot ang pinuno ng hukbo, alisin mo ang iyong sandalya sapagkat lupang banalang iyong tutuntungan at ginawa nga ni Josue ang iniutos sa kanya. So first, he identified the commander, and after niya ma-identify yung commander, he aligned himself with the commander. So, hindi lang dapat sapat na kilala natin yung commander. Tulad ng ginawa ni Joshua, nag-ask siya kung ano yung plano. Diba? At ito yung nagpapakita ng faith ni Joshua dun sa commander. So, dun sa pagtatanong ni Joshua nung ano po ang plano, ibig sabihin, yung laban na yon ay pinagkakatiwala niya na doon sa lalaking nakita niya. Doon sa commander na pinadala ng Panginoon, which is si Jesus. Diba? And last, he worshiped the commander. So, ito pala yung Acts chapter 4. Ito po yung time na inuusig yung mga
ay, basahin po natin, ito yung Acts chapter 4. Makikita po natin dito kung paano o ano yung resulta kapag inalign po first in-identify natin si Jesus as our commander, and ano yung resulta kapag inalign natin yung sarili natin kay Jesus. In Acts chapter 4, so makikita po natin dito sa verse 23. Nang palayain na sina Pedro at Juan, pumunta sila sa mga kasamahan nila at binalita ang sinabi ng mga punong pari at ng mga pinuno ng bayan. Nang marinig ito ng mga mananampalataya, sama-sama silang nanalangin sa Diyos. Panginoon, kayo po ang lumikha ng langit at ng lupa, ng dagat at ng lahat ng nasa mga ito. Kayo po ang nagsalita sa pamamagitan ng aming ninunong si David na inyong lingkod nang sabihin niya sa patnubay ng Espiritu Santo. Bakit galit na galit ang mga hintil at ang mga tao ay nagbalak ng mga bagay na walang kabuluhan? Naganda para sa digmaan ng mga hari sa lupa at nagtipo ng mga pinuno laban sa Panginoon at sa kanyang hinirang. Sa verse 31 po, sabi dito, pagkatapos silang manalangin, nayanig ang kanilang pinagtitipunan. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Amen. Grabe yung power na pinagkakaloob ng Diyos kapag inalay natin or in-identify natin siya as our commander sa buhay natin, and inalay natin yung sarili natin sa commander. Noong time na yun, inuusig sila eh. Pwede na sila mag-meeting na layo na lang tayo. Pero ang ginawa nila, nagpuri sila sa Panginoon. Sila'y nanalangin. At ano yung resulta? Nayanig ang kanilang pinagtitipunan, silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. So yun po yung resulta na makakamtan natin kapag first in-identify natin and inalign po natin yung ating sarili sa commander. They identify who are with them, and it's God, and they align themselves to God, and they worship. At sa pagkakataon na po na ito, ang ginawa po ni Josue ay he worshiped the commander. So meron pong tatlong bagay na ginawa si Josue sa pagbibigay niya ng pagsamba dun sa commander. First, he worshiped by adoration. Second, he worshiped by meditation. And third, he worshiped by action. So first, he worshiped by adoration, or he worshiped by submission. Yung nakilala niya yung yung commander, hindi na siya nagtanong. Ang ginawa niya ay nagbigay ng papuri. He bowed down. At yung worship po dito ay tumutukoy sa pag-humble ng sarili. Yung bow down, ito po'y ginagawa kapag yung tao ay may nagpapakita ng mataas na respect. So, sa ginawa po ni Josue, he showed respect dun sa commander. He showed his adoration to the commander. Yung pangalawa naman po, he worshiped by meditation. So alam naman po natin, di ba, yung Joshua chapter 1 verse 8. So ito po ay palaging binabasa at pinapa-remind po sa atin. In Joshua chapter 1 verse 8, sabi po rito, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasad doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. So, Joshua worship by meditation. So, nung panahon po na ito, na tinalaga si Joshua ng Panginoon, ang hawak niya pa lang po siguro na nung time na yon is yung first 5 books ni Moises, kautusan.
Sabi ng Panginoon, meditate it. Di sinabi ng Panginoon na basahin mo lamang ito, kundi pagbulay-bulayan mo ito, araw at gabi. Because in every battle, we need to be prepared. So, alam natin na may battle eh. Alam natin, we are aware na merong battle. But we are not aware kung kailan mangyayari yung battle na ito. Noong time naman nila Joshua, hindi naman sila nagpa-schedule sa Jericho eh. Na sa Thursday, mga 3:00 ng hapon sugod kami. Hindi naman ganun eh. 'Di ba? Kaya naman magsisindi kami mag-signal kami, tapos ito na yung start ng gera. Hindi. We know that there's a battle, but we don't know kung kailan ito mangyayari. Kaya, sabi ng Panginoon, we need to be prepared. And the preparation is spending time alone with God in worship. So, bago natin malaman yung tagkatagumpayan nila dun sa Wall of Jericho, meron muna nangyaring worship service that time. Ito yung sa pagitan ni Josue at sa commander, which is si Jesus Christ. So, sino po sa atin yung gusto maging matagumpay? We need to worship first the commander. At ito po hindi nangyayari lang every Sunday. Ito po ay ginagawa every day. So, we need to be prepared, and the preparation is spending time alone with God in worship. Let's do it every day. So, meditation, the Word of God, daily, give us confidence. So, through the Word of God, nalalaman po natin yung mga bagay na dapat nating gawin. As a soldier of Christ, malalaman po natin yung tactics. Una, makikilala natin sino ba yung kalaban natin. Pangalawa, ano yung mga bagay na dapat natin gawin para makamtan natin yung katagumpayan. Dito po lang po natin makikita yung strategy na tinuturo sa atin ng ating Panginoon. So, we know kung sino yung commander natin, and He wants us to obey Him. So, dito po papasok yung pangatlong bagay na ginawa ni Joshua. Yung worship by action. So, sa chapter 6 ng Joshua, dito po natin makikita yung preparation na gagawin nila. Sabi dito, isinara ang mga pintuan ng Jericho upang huwag makapasok ang mga Israelita. Ipinagbawal na lumabas o pumasok ang sino man. Sinabi ni Yahweh kay Josue, pakinggan mo ito. Ibinigay ko na sa iyong mga kamay ang Jericho upang sakupin ito at gapiin ang kanyang hari at magigiting na kawal. So, hindi lang naman natapos dun sa encounter ni Joshua, yung preparation kundi he get up and go. He obey the commander. So meditation and adoration must lead to action. When we meditate the Word of God, when we show adoration to God, dapat ang resulta nito ay pagsunod. Kasi hindi natatapos, yung worship, hindi siya natatapos every Sunday Yung worship, kailangan natin siyang gawin every day. And sabi nga, na tinuro sa atin ng first Sunday, true worship is obedience. And the ultimate expression of worship is obedience. So ang tunay na mananamba ng Panginoon, dapat sumusunod sa ating Panginoong Hesus. Sino po dito sa inyo yung magsasabi na ako'y tunay na mananamba ng Panginoon? Sumigaw ng Amen! Amen! Yun, nais po ng Diyos sa tayo sumunod sa Kanya. So in John chapter 14, verse 15, buksan po natin ating Biblia. Sa John chapter 14, verse 15. Yan, sabi po rito, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Sino po sila nagsasabi dito na mahal nila ang Panginoong Hesus?
Amen. Yun. Tuparin po natin ang utos ng ating Panginoon. Hindi po sapat na minamahal lang natin ang ating Panginoon. Dapat ito po yung nagbubunga ng pagsunod. Amen. So, conquering Canaan represents living the victorious Christian life. Yung pag-conquer po nila sa Canaan, nakamtan nila yung katagumpayan. And as Christians, conquering Canaan represents living the victorious of Christian life. So meron pong tatlong bagay na kailangan para makamtan po natin yung victorious servant of God. Para makamtan natin yung pagiging matagumpay. First, like Joshua did, he bowed down himself and worship. We need to be humble. Second, when he aligned himself with the commander, Joshua show his faith sa Panginoon. So first, we need to be humble. Second, we need to have a faith in God. And last, when Joshua get up and do the preparation, he shows obedience to God. So may tatlong bagay po na dapat nating matutunan para makamtan po natin yung victorious Christian life. First, we need to humble ourselves to God. Second, we need to have faith in God. And last, we need to obey God. We need to obey Him. Sabi nga sa amin na tinuro sa amin last Sunday ni Pastor Romy, na yung worship, dapat nagre-resulta siya ng service. So, kung tunay na mananampalataya tayo ng Panginoon, dapat naglilingkod tayo sa Diyos. Di ba tulad nga ng mga tao, mga Israelita nung panahon na yon, they have excuses, pero pinapaalala sa atin ng Panginoon na mas malaking Diyos siya kaysa dun sa mga trials na at yung mga nararanasan nating mga bagay sa buhay. Diba? If we want a victorious life, we need to practice yung tatlong bagay na ito. And if we want to be victorious, we need to obey the commander, which is Jesus. So, bago pa magtapos, I will give you another example of winning battles through worship. Ito po ay matatagpuan sa 2 Chronicles chapter 20. This story ay pumapatungkol sa battle na kinaharap ni King Jehoshaphat. Noong time po na ito, merong tatlong bansa na balak silang lukubin. And noong time na yon, kung 1 versus 3, medyo tagilid. Diba? Hindi kaya. But anong ginawa ni King Jehoshaphat? In 2 Chronicles chapter 20, nabahala si Jehoshaphat at humingi siya ng patnubay kay Yahweh. Iniutos niya na mag-ayuno ang lahat ng mamamayan ng Huda. Nagtipon-tipon ng buong Juda upang humingi ng tulong kay Yahweh. Dumating sila buhat ng iba't ibang lungsod. So, ang ginawa po ni Jehoshaphat ay pinatawag lahat ng mamamayan sa lungsod nila. At sinabi mag-ayuno at manalangin. In verse 6, ito po yung panalangin ni Jehoshaphat. O Yahweh, Diyos na aming minuno at ng buong kalangitan, kayo po ang mamamahala sa lahat ng bansa. At ikaw ang may lubos na kapangyarihan. Kaya walang maaaring lumaban sa inyo. O Diyos namin, ikaw ang nagpalaya sa mga taga rito upang ibigay ang lupang ito sa bayan mong Israel, magpakailanman. Ginawa ninyo iyon ayon sa inyong pangako kay Abraham na inyong kaibigan.
At ang alam niyo po ba, naging preparation ni Jehoshaphat nung time na lulusubin sila ng tatlong bayan. Tulad po ng sinabi sa kanila ng Panginoon, yung lahat maglagay kayo ng choir sa unahan nyo. Kumbaga, kung sa gera, ito po yung pinaka-weakest na strategy. Kasi papatayin mo yung mga tao na yun eh. Pero ginawa po, sinunod po nila si Yahweh. And they trust God. Alam niyo po, yung resulta ng bagay na yun, habang sililusob sila yung nagpupuri sa Panginoon. Sila yung sumasamba sa Diyos. At alam niyo po, makikita po sa verse doon sa sa chapter 20, sabi po rito, nang marinig ng mga kaaway ang awitin, ginulo sila ni Yahweh. Dahil dito sila ang nagkagulo. Ang sinalakay ng mga Amonita at Moabita ay ang kasama nilang taga-Edom at nilipol nila ang mga ito. Pagkatapos sila ang nagpatayan. Purihin ang Panginoon. Ito po yung sinasabi sa atin ng ating Panginoon na kung matututunan lang po natin na kilalanin ang ating Panginoon at maging commander sa buhay po natin. At kung maglalaan po tayo ng oras to worship Him every day, at kung magiging buhay na pagsamba ang ating buhay, lahat ng imposible gagawing posible ng ating Panginoon. And we will be victorious. Like ni King Jehoshaphat at ni Joshua. Alam niyo po, yung Diyos na sinasamba nila that time, still yung Diyos na sinasamba po natin hanggang ngayon. Kung hindi siya, kung tinutupad ng Panginoon yung pangako niya kay Joshua at kay Jehoshaphat, tutuparin din po ng Panginoon ang pangako niya para sa atin. God wants us to be victorious. And if we want to win battle, kailangan nating sambahin ang ating Panginoon. So, ngayong oras po na ito, inaanyahan ko po tumayo ang bawat isa. Sa oras po na ito, God wants to remind three things. First, we must humble ourselves. Second, ipakita po natin yung faith po natin sa ating Panginoon. At yung pangatlo, sumunod po tayo sa ating Panginoon. Nais po ng Diyos na makamtan natin yung victorious Christian life. God wants us to be victorious servant of God, victorious soldier of God. And para makamit po natin ito, kailangan pong yung buhay po natin ay maging pagsamba sa Diyos. If we want to be victorious sa ating Panginoon, muli po na gawin po natin commander si Jesus sa buhay po natin. We must identify Him and align ourselves dun sa kalooban niya. Tulad nga po ng tinuturo po sa atin, pinapa-remind po sa atin for the past previous Sundays. God wants us to be Spirit-filled. At makakamtan po natin yung victory kapag tayo po ay lumalapit sa Panginoon in our quiet times, sa buhay po natin. So tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po. Tunay nga, Panginoon, Ikaw ay Diyos na may gawa ng langit at lupa. Ikaw, Panginoon, yung Diyos na tinulungan, Panginoon, sila Joshua dun sa laban nila sa Jericho, at yung tumulong kay King Jehoshaphat para
makamtan yung katagumpayan. Hindi ka, Panginoon, nagbabago. Kung paano ka naging tapat sa iyong mga lingkod noong unang panahon, ikaw ay nananatiling tapat, Panginoon, sa oras po na ito. Kaya Lord, dalangin po namin, Panginoon, sa araw po na ito. Naturuan niyo po kami, tulungan niyo po kami, Panginoon, na magpakumbaba, Panginoon, sa iyong harapan. Help us to increase our faith in you, O Lord. And dalangin po namin, O Diyos, sa oras po na ito, na kung paanong minamahal ka po na amin, dalangin po namin, Panginoon, na ito'y magbunga, Panginoon, ang pagsunod po namin sa iyo, O Diyos. Ngayon pa lang po, Panginoon, humingi po kayo pa ng kapatawaran kung kami naging tamad, Panginoon. Yung buhay po namin pa naging stagnant, naging kampante kami, Panginoon. At nawa, O Diyos, sa oras po na ito, baguhin niyo po, Panginoon, ang aming buhay. Dalangin po namin, O Diyos, na baguhin niyo po, Panginoon, ang aming mga puso. At sa oras po na ito, Panginoon, muli ka pong manahan, Panginoon, sa aming mga buhay. Dalangin po namin, O Diyos, sa oras po na ito. Control our lives, O Lord. Ikaw nawa, O Diyos, na maging commander, Panginoon, ng aming buhay. At nawa, O Diyos, salangin po namin, Panginoon, ng iyong kalooban ang patuloy namin masunod sa bawat araw. And kung paano po Panginoon, tinuturo, Panginoon, at pinakita, Panginoon, ang buhay na katagumpayan sa iyong mga anak ng unang panahon, dalangin po namin, O Diyos, na makamtan po namin, Panginoon, ang kalooban na nagmumula po sa iyo. Ang blessing, Panginoon, makakamtan namin, Panginoon, sa iyong anak na si Jesus. Dalangin po namin, O Diyos, sa oras po na ito. At kami nagkapasalamat and we declare it in Jesus' name that we are victorious servant of God. And we are victorious sapagkat ikaw ang Diyos ng katagumpayan. At ano po, Panginoon, yung battle, Panginoon, na aming kakaharapin sa mga susunod na araw. Kami nagtitiwala sa iyo, O Diyos, na kami magtatagumpay sapagkat kasama ka po namin. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong pangako sa amin na hindi nagbabago. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong pangako. Maraming salamat, O Diyos, sapagkat ikaw ay tapat na Diyos. Maraming salamat, Panginoon, dahil anuman, Panginoong imposible sa aming paningin ay ginagawa niyo po itong posible. At maraming salamat, Panginoon, sapagkat tinuturo niyo po sa amin na if you want to be victorious, kailangan, Panginoon, na ang aming pagsamba sa iyo ay maging haing buhay. Maraming salamat po. At sa kanya po nang binabalik ang lahat ng papurit, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship, ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platforms. You are invited! Come, join us! Halina, tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed. Be online and be blessed. Be online and be blessed.